Okay, today we discuss the basic accounting and financial management. So, we have here the definitions, which is the identifying, classifying, recording, and summarizing. So, we have also first the bookkeeping. Ang bookkeeping ay sila yung nagtatago ng mga record kapag mayroong transaction ng isang company. And to identify, it is the consequence of company has to undergo when the number of monetary transaction is involved. And the recording is show all the details of sales including payment terms. And to summarizing revenues and expenses for the specific purpose of closing out accounts at the end of the financial period. So the communicating is which also include the the government and its agencies, management, employees, lenders, suppliers, and other creditors in the business world. We also have here the relation between accounting and the bookkeeping. So the accounting is all about summarizing and communicating to the other agencies. And the bookkeeping is identifying and recording all of the sales and expenses in one business company. Okay, so the internal users is the managers and employees, and the external user is the investors and also the government, which also provide the serious impact into the company. Into the one business, we also need the legal requirements, which is also the preparation of financial and reporting annual report is the statutory requirements for public listed companies. And the management accounting is need to report is normally used by internal users such as employees and managers. And the preparation of management accounting is report optional organization normally produce the benefits derived. Okay, so we also have here the accounting concept. So the basic accounting concept which is have the business entity, money measurement, historical cost, accrual or matching, going concern, per- periodicity, consistency, realization, materiality, dual aspect, and providence conservation. So accounting equation, we also need to get the assets, capital, sources supplied by the entrepreneur or the raw materials. Assets plus capital and liability sources supplied by outsiders or external parties. So that means the supplier or the investors. So the financial position on business is asset, equity, liabilities, owners, equity, Ang balance sheet ay tumutukoy sa kabuuang halaga ng iyong organisasyon or ang inyong business. At ang balance sheet ay may mga sections. Ito ay tungkol sa assets, liabilities, and owner's equity. Ang assets ay tumutukoy sa mga resources ng kumpanya o ng inyong business na inaasang magpapataas o magdudulot ng future cash flows. Ang liabilities naman ay tungkol sa mga obligasyon ng inyong business na magbabayad sa inyong mga utang. And ang owner's equity naman ay kapital ng may-ari. Ang natitirang interest o natitirang claims ay maaring laban sa mga assets ng inyong business o kumpanya pagkatapos ibawas sa liabilities or pagkatapos ibawas ang liabilities. Para makuha naman ng balance sheet ay mayroong equations para ito'y tumulong. Para makuha ang capital employed ay kailangan ng owner's equity plus long-term liabilities. Para naman sa working capital ay kailangan naman ng current assets minus sa current liabilities. And sa assets naman, kailangan naman ng liabilities at plus owner's equity. And para naman sa owner's equity, assets minus liabilities.
Sunod naman po ay ang project implementation cost. Ang project implementation cost ay tungkol sa mga visions at plans na nagiging realidad. Kumbaga, yung visions mo na nakikita, kung may plano kang gibon is turning to actions. Kumbaga, gibon mo yun to. Gibon mo, ukon puro sabi. Kumbaga, ganun. And sunod naman po is source of funds. Sa madaling salita, para magkaroon ng business is kailangan mo ng mga funds. And sunod naman po is new shares issues. Ang new shares issues, halimbawa sa isang business, may mga panibago kang kapartner sa iyong business para makatulong sa iyong business. Oo, tama. And sunod naman po is the right issues. Ang right issues naman ay tumutukoy sa nagbibigay ng paraan ng pagtaas ng new shares capital sa pamamagitan ng isang offer sa mga umiiral na shareholders na nag-iimbita sa kanila na mag-subscribe ng cash para sa new shares sa proportion sa kanilang mga kasalukuyang holdings. Yan ang right issues. Ang loan stock naman ay ang long-term debt o utang kapital na itinatag ng isang kumpanya kung saan ang interest ay binabayaran karaniwang half yearly at isang fixed rate. Ang mga holders ng loan stock ay mas long-term creditors ng kumpanya. And sunod naman po is debentures with a floating rate of interest. Dito po ang papasok ang security. Ibig sabihin, yung utang mo is nakasecured na ikaw ang magbabayad at walang parang secured yun na utang mo. May mga fixed charge and floating charge. Ang fixed charge ay tungkol sa isang specific assets o grupo ng mga assets. Ang kumpanya ay hindi dapat mag-dispose ng assets nang walang pagbibigay ng substitute asset para sa security o na walang lender's consent. And ang floating charge naman ay tungkol sa kaganapan ng default. Ang lender ay malamang na tatanggap ng receiver upang patakboy ng kumpanya sa halip na mag-lay claim sa isang particular na asset. And sunod naman po is ang return earnings. Ang return earnings ay tungkol sa mga kinita na tinatago. Para sa anumang kumpanya or businesses ay ang halaga ng mga kinita na itinago sa loob ng negosyo ay may direktang impact sa halaga ng dividends. Ang profit na reinvested as retained earnings ay profit na maaaring bayaran bilang isang dividend. Ang pangunahing dahilan para sa paggamit ng retained earnings upang pondohan ang mga bagong investments sa halip na magbayad ng mas mataas na dividends at pagkatapos ay magtaas ng bagong equity para sa bagong investment. Yan ang retained earnings. Ang bank lending naman ay ang paghiram mula sa bangko ang paghiram sa isang bangko. Ang bank lending ay pangunahing short term pa rin, bagaman ang medium term lending ay medyo karaniwan sa mga panahon ito. Dahil doon sa pagbending o pag-utang, bank lending is may part ito. Ibig sabihin kung mangungutang ka ng pera sa bangko ay may purpose dapat yon. Ito ay tinatawag ng parts. Ang parts, P, stand for ang layunin ng loan or request. Kumbaga, ano yung layunin mo. And ang A naman is stand for halaga ng loan, kung magkano. And R stands for paano babayaran ang loan. Kumbaga, paano. And T, ano ang magiging duration ng loan. Ayon sa tradisyon, nag-aalok ang mga bangko ng short-term loans at overdrafts, bagaman ang medium-term loans ay karaniwan sa mga ngayon. And S for the
security. Kailangan ba depende kung gaano kalaki yung inutang mo sa bangko. And sunod naman po is leasing o pag-upa. From the word leasing o pag-upa, parang kasunduan po ito ng lessor at leasee. Ang lessor ay nagmamay-ari ng isang capital assets, ngunit pinapayagan ng leasee na gamitin ito. Ang leasee naman ay gumagawa ng mga pagbabayad sa ilalim ng mga tuntunin ng leasee sa lessor para sa isang tinutukoy na panahon at oras. And sunod naman po is finance leasee. Ang finance leasee ay mga lease agreement sa pagitan ng user ng lease or assets at isang provider ng finance para sa karamihan o lahat ng inaasahang kapaki-pakinabang na buhay ng assets. And sunod naman po is government assistance o tulong mula sa gobyerno. Kung gusto mo ng tulong na kung wala kang mahanap na mautangan, pwede po sa government assistance. Ang venture capital naman ay tungkol sa pera na inalalagay sa isang enterprise na maaring mawala kung ang enterprise ay mabigo. And cash flow statement sa previous na mga topic is ang cash flow statement kung yung pumapasok na pera, kung paano ba yun ginagastos at pumapasok. And sa balance sheet ratio analysis is about yan sa mga pag-analisa ng mga pumapasok na pera, mga pumapasok na finances na ginagastos ng isang business or ng kumpanya.